Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook Reel posted by Public Office Receipt. Interview ni Corina Sanchez kay political analyst Ronald Llamas. Pinag-usapan nila yung bagong labas na survey results ng WR numero na kung saan si Risa Hontiveros nasa kulelat. Ang nakuha lang niyang voters preference is 0.7%. Kumpara kay BP Sara na 35.9%, kay Rafi Tulfo 18.5%, kay Madam Lenny 15.7%. Bakit? Mahina. Ano bang kulang? Despite the fact na nag-declare na ng availability si Risa na kakandidato sa 2028. Trabaho siya ng trabaho. Bakit? Kulelat pa rin. Ayun. Sinagot, diritsahan ni Ronald Llamas, and I agree with him. Ito ang kakulangan niya. Pakinggan natin. So si Risa sa surveys even when she expressed her willingness. Siguro kailangan pa niya mag-develop ng brand. Parang yung mga Tulfo, wala masyadong makinarya, wala masyadong resources, pero merong brand. Yun yung siguro kailangan ni Risa. At the back of the voter sets, ano yung kanya? Pag binanggit mo si Risa, anong papasok sa isip mo? Yun ang kailangan i-develop. Dahil marami siya nagawa eh. Pinakulong si Alice Go, pinakulong si Kibuloy, nakipagsagutan kay Digong, di ba? Etc. Pero ang mahalaga siguro, may tahini yan into a brand. Risa, Saba. bakit nasa baba si Risa sa surveys even when she expressed her willingness? Siguro kailangan pa niya mag-develop ng brand. Parang yung mga Tulfo, wala masyadong makinarya, wala masyadong resources, pero merong brand. Yun yung siguro kailangan ni Risa. At the back of the voter sets, ano yung kanya? Pag binanggit mo si Risa, anong papasok sa isip mo? Yun ang kailangan i-develop. Dahil marami siya nagawa eh. Pinakulong si Alice Go, pinakulong si Kibuloy, nakipagsagutan kay Digong, di ba? Etc. Pero ang mahalaga siguro, may tahini yan into a brand. Risa. Marami daw nagawa si Risa. Pinagmamalaki na. Naipakulong niya si Kibuloy, naipakulong si Alice Go, nakipagsagutan kay Digong. Marami pa. Nagpunta sa Kalayaan Islands. Ano pa? Nangisda. Kasama ang mga mangingisda. Sinulog Festival, nagpunta doon sa ng Santo Niño sa Tondo, nagpunta. Lahat na lang ata. Meron pa siyang video ba, picture na nandun sa nagtatabas o nagtatrabaho. Lahat na lang ginagawa. Eh bakit 0.7% pa rin ang kanyang rating? Wala daw brand. Anyway, hindi ko masyadong maintindihan yung brand na sinasabi ni Llamas. Kaya lang, Tulfo, bakit tumatak sa isipan ng mga botante si Tulfo? Dahil yung mga natulungan na ng kanyang programa. In fairness kay Tulfo, marami nga namang natulungan, kaya lang marami ring hindi nila natulungan. So parang, yun lang, kasi kaming dalawang mag-asawa, nanonood kami palagi kay Tulfo noon, yung Rapid Tulfo in Action. But later on, ang tutulungan lang nila, yun lang controversial para maraming manood. Kaya lang kung ordinaryo lang na kaso mo, o ihingi mo ng tulong, wala, referral lang. May namit akong ganyan na, wala sir, di man kami nasikaso ni Tulfo, sinulatan lang ng wala na. Dahil, walang controversial topic doon sa problemang inilapit. Kaya, nawalan na kami ng gana kay Tulfo. Madam Lenny, bakit nanalo siya? Tinalo niya si Bongbong Marcos noong 2016. And then, nung presidential election, nakakuha siya ng 15 votes. Ano bang tumatak sa isipan ng botante pagdating kay Lenny? Ang nakikita ko, si dating Mayor, Secretary Jesse Robredo. Kaya ako, bilib na bilib ako kay Mayor Jesse Robredo sa Naga. Nababasa ko yung style of governance niya. Parang Duterte din, although
hindi siya yung palamura o hindi siya yung matapang, kailang maganda yung makatao, makamasa yung governance ng Robredo sa Naga. Kaya ko nung nagkandidato siyang Vice President noong 2016, okay lang sa akin na nanalo siya dahil mayroon na siyang tatak sa isip ko, yung tatak Robredo. Duterte, bakit tumatak sa isipan ng mga Pilipino, puso't isipan ng Duterte? Kaya yung pagiging mayor niya sa Davao. Ang ganda kaya ng transformation sa Davao. Tapos namana ng kanyang anak. Kaya ngayon kahit anong paninirin nila kay BP Sara, nandun na ba, meron nang naka-imprint na imahe ng Duterte sa mga botante. Kaya like father, like daughter. Kaya front runner ngayon si Mayor Inday Sara. Yung sinapak niya yung sheriff. Tumatak yun. Yung ginagawa ni Risa. Bakit hindi tumatak? Sabi, pinakulong si Kibuloy. Wala. Ang daming nagre-reklamo sa pagpakulong ni Kibuloy. Kaya yung kay Kibuloy na yan, na inaangkin na accomplishment ni Risa, negative accomplishment yan kay Kibuloy. Alice Go, wala rin, negative. Ano pa? Yung nakipagsagutan kay Digong, negative ang dating nun. Huwag niyong ituring. Well, anyway, karapatan yun ni Mr. Ronald Llamas na ituring nilang accomplishment. Maraming nagawa. Wow, nangisda siya napunta sa Sambales, nangisda. Ano pa ba kayang susunod niyang gagawin? Galing na siya sa kulang na lang Semana Santa. Wag na. So, good luck po. Senator Risa Hontiveros, sana kayo ang mapiling standard bearer ng Kakamping, Dilawan. Yan, ipinagdarasal ko na ang kandidato ng Dilawan ay si Risa Hontiveros. Good luck. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano yung natagaan na mo gero? Mga atop ni siya karon. Ang ipatindog nga balay. So mao na ni ang iyang atopan. Ano tadi ba? Ano be? Jista man yan sin. Sumbakan ko ako ah. Masumbakan dahil ko. Og karon humanagyod sa pag-atop ang gihatag namo nga yero, so dili na gid sila maulanan kay maayo na nga tan-awon ang yero nga nakaatop. Pagpasalamat sa gihatag nga tabang sa sin kay kun pagpalit lang sa atop ni Sudyo kay ang among paringkamot tama na gid sa kaon na biya kana atong mga eskwela. Nadako gid akong pasalamat sa Ginoo nga naagi hinabang nga nakaabot nga tabang nga pinagi sa pagtabang sa usa ka tawo sa atop nga kuan kini ang gihatag sa moa. Ginoo nga
Dabtan mi sa tabang. Kaya wala man kita lain pasalamatan o naapit sa ibut kalibutan. Kaya ang kitang tao, wa man kita mahibok wa ginang Ginoo. So salamat kaayo.